Ayun. Ayan. Kasi alam nyo, malalim. Pero si Pangulong Duterte dito, medyo parang nangarag po siya dun sa ayaw na ayaw. Alam nyo bang pinakaayaw na ayaw ni Pangulong Duterte bumabiyahe ng eroplano? Eto. Kahit nung panahon niya, ayaw na ayaw po niyan. Kung maaari nga daw, wag. Pero kung dahil sa trabaho lang niya, wala siyang choice. Mga kababayan kong... sa mga naghahanap kay Bato, ayan na po si Bato. Hindi kasi marami naghahanap, ba't dito pumipirma si Bato? Ulitin ko lamang po, linawin natin ng malinaw. Si Bato po ay hindi parte ho ng komite. Kaya hindi siya pwedeng pumirma at hindi rin siya pwedeng makialam doon. Okay, so linawin natin. Pero nandito po siya para sumuporta. Pilipino, sa makaisa pa, ngayon ko lang rin kayo nakita Kasi nung umalis ako ng Malacanang, ngayon lang. So, pagpatawarin po ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming salamat sa inyo. At ginawa ako ninyong presidente. Akala ko kanina hanggang dito lang, sabi ko pa naman dito, ay konti lang pala sila. Tapos yung pala, likod lang pala yun. Likod lang pala yun, meron pa pala hanggang dito. Grabe, damin dyan di ba? Ang dami mo niyan. Kunwari, bilugan natin itong kanan. Dyan, 1,000. Dito, 1,000. Wala tayong pambilog Kasi ginagawa ni Jojo, di ba? Binibilugan niya. Dito, 1,000. Dito, 1,000. Dito, 1,000. Sensya na, Jojo. Wala tayong pambilog. Dyan, dito, 50. Dito, 1,000. Ganun. Iba-iba yan Maraming bilog-bilog yan. Talay. At saka kita mo dito di ba? Mapapansin mo sa ibang mga rally alam na alam mong peke yung mga tao Ang pinuntahan ko dito, sabi nun iba, 5K na naman sasabihin nila. Hindi. Paano naging 5K yan? 5K pa lang ang nanonood na dito. Dito pa lang yun. Mas marami nagpunta dyan. Nandoon naman ako sa Davao. Pag gano'n nang ako lumakad, staggered, I use a cane, nagbabadtos na ako. Because of old age. I used to be, pupunta ako dito ng Davao, dito man ako nag-aral. May binulong pala ako kay Pangulong Duterte. Hindi, kasi may mga time na kumakain na lang kami, joke, mga ganon. Katabi ko siya. Kumakain kami, sabi ko, Mr. President, pumuputok pa kayo? Mag-shooting tayo, sabi ko sa kanya. Sabi ko, gusto mo, bariling kita. Hindi kasi niyayaya ko siya mag-shooting. Kasi alam ko, hindi na siya, dati niyayaya namin siya magmotor. Sabi niya, ayaw na siyang payagan. Hindi na siya pinapayagan ng doktor niya at saka si Ma'am Hanilet. Hindi na siya pinapayagan. Napaisip lang ako, para meron lang ako maikwento habang kumakain. Alam ko, mahilig sa baril yun. Kaya sabi ko, Mr. President, putok tayo, mag-shooting tayo. Mahilig siya mag-shoot At matatag at matigas ang katawan. Hindi ko naman akalain na paabotin ako ng Panginoong Diyos. Makatapos, makauwi, makatrabaho. Hindi, ang sinasabi ko pong 5,000 dito sa ating channel. Iba pa yung sa UN. Sorry naman, nabanggit ko UNTV.
Kasi yung mamaya meron ako interview 7 PM sa UNTV. Sana panoorin ninyo. Hindi ko nga alam paano ko sasabihin doon kasi siyempre SMNI pag-uusapan namin. Hindi, ganyan pa man. Kanina sa SMNI, 49,000 ang nanunood. At maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede ninyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children. At anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo nila. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang Salamat, Larissa. lumipas na eh. Lumipas na. But every time sa ating history ni kung may presidente man who started first of all, na una, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, binanganak kayo si Marcos, namatayin lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Ganito yan. Marami kasi nagsasabi, nakita ko na naman yung mga tatanga-tangang vloggers ng mga Ensimada vloggers. At sinasabi nila, ayan na naman si Duterte pa, iba-iba na naman na sinasabi. Sabi niya nung last time, okay lang ng change of constitution, basta economic ano lang. Yun lang, di ba? May ganyan silang argumento na naman eh. Yeah, bakit daw, ganito, di ba okay lang sa kanya? Sabi niya doon sa Cebu, okay lang? Ng change of constitution, economic lang. O ba't ngayon, nagbago na naman ang isip? Alam nyo, ganito ho yan. Wala namang problema kay Pangulong Duterte na economic. Di ba nilinaw nga niya noon, economic changes lang ang gusto niyang gawin. Payag siya doon. Pero, ang makikinabang sa mga changes na yon, hindi itong kasulukuyang administrasyon. Hindi yung susunod na administrasyon, di ba? So ano pa ang ibig niya sabihin nun? Kasi nga ho, natandaan ninyo, bawat araw, yung Cebu rally na yun, sinabi niya okay sa kanya yung economic changes, mayroong mga nangyayari na bigla niyang nare-realize na hindi pala economic changes ang gustong mangyari ng Kamara. Kaya nga bandang dulo dito, sinabi niya, may nabalitaan siya na hindi lang pala PI kasi tandaan nyo yung PI, amendments lang. Okay? Linawin nun natin ha. Yung iba pa, yung pagbago talaga ng Constitution through CONCON or CONAS,
entire Constitution na ang babaguhin. Dahil sa mga changes na nangyayari na ginagawa ng Kamara, nakikita niya na kaya talaga planong baguhin ang konstitusyon dahil para ipahabain ang termino ng mga opisyal na nakaupo. Hindi ho siya nagbago. Ang nagbago ho, yung sitwasyon na kung saan nagbabago yung mga sinasabi nito mga congressman natin, itong Kamara, at ngayon tila gusto na talagang baguhin ang entire Constitution. Kaya nga sabi niya, bantayan natin. Dahil once binuksan na yan, iba ho yung amendments sa bubuksan. Huwag tayong tanga. Kayong mga MC Mada vloggers, pinanganak ng tanga, hanggang ngayon tanga pa rin. Rosa Hill, salamat po. Amendments po kasi yung PI. Yun okay lang, hindi magagalaw ang lahat doon. Etong CONAS and CONCON, iba na ho ito. Buong konstitusyon bubuksan na. Naiinit nyo ulo ko Tuloy, Pangulong Duterte. Yan lang na nga. You know, kayo sa likod, yung mga lumad, hindi man tayo magkakaintindihan dyan. Kayong mga Ilocano, kaming mga Bisaya, mga Waray, mga Moro, nung unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Nung una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, pumunta sa likod ni Magellan at pinutol yung itlog niya ni Magellan. Kaya nung naging presidente ako, totoo yan, kayo. Lahat man tayo Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo H. del Pilar. Okay yan sila. Naririnig na natin noon sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung nagpapalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito, mga Ilocano? Sabi ko, Eto, sabi nito, hindi lang Ensimada Vloggers, pati yung nag-aastang may laman ng ulo, yung Chris ba yun? Kaibigan niya na yun ni Jay Guevara. Alam nyo kasi, sa totoo lang, dagdag pa kayo sa viewers niya. Huwag na kayong manood. Wala na nga silang viewers, nanunood pa kayo. Ilan viewers nila? 100 plus, 200. Dinagdagan nyo pa. Huwag kaya kayong pumunta. You are just wasting your time. At totoo lang, hindi kasi tandaan ninyo ang katangahan minsan nakakahawa yan. Hindi mo minsan namamalayan. Nakakala mo nanonood ka lang ng tanga, eventually magiging tanga ka na rin. Ako pag nanood ako ng Korean novela, pagtapos nun siguradong kakain ako ng kimchi. Hindi ko namamalayan Iba yung influensya nun di ba? Yung mga K-drama. Kahit nga patayan yung K-drama na yun. May part talaga doon na kumakain talaga sila Tapos after mapapakain ka rin ng ganun. Yan din ang tawag na subconscious na nahahawa ka. Kaya pag nanood ka ng mga tangang Ensimada vloggers, katulad niya sinasabi mong may ulo na yan, baka mahawa ka ng katangahan yan. Di ba? Honestly, hindi ko kilala yan.
Tinanong nga siya, sinabi nga ni ano yan, ni Jay Guevara, pero pag tiningnan mo, wala naman nanonood, panunuorin mo pa. O, tuloy. Ah. Wala ba tayong Bisaya na hero? Wala manak. Nakalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. Kumputang ina ito. Kaya nung na-presidente ako, tinawag ko ito mga historical commission natin. Yung tigagawa ng mga stamps natin. Hoy! Nga kayo. Kami bang mga Bisaya? Sino ang hero namin? Sir, na balitaan namin si Daguhoy sa Cebu. Ang problema kay Daguhoy, of later years, nung bago na, ito mga polis na gago, lahat ng mga polis, ang tawag nila sa mga ganon, Daguhoy. Kung bakit nyo gipangalan Daguhoy ang mga animal na kriminal na paano na si Daguhoy hindi natin mahiro? O sino pa sabi din? Yung tigas na Cebuano, sino? Sabi man nila, meron man sir. O sino? Pero isda man sir. O sino? Si Lapu-Lapu, sir. Yun ang pumatay kagway jeep. Bukas pag walang istampa yung kaya ngayon, nandyan na si Lapu-Lapu, tapos si Daguhoy. So, sinabi ko sa mga polis, pati military, huwag na ninyong tawagan yung mga hold-upper, mga kidnapper na Daguhoy. Ayaw ko, bakit nakaugulian nila yan? Hindi naman sinasadya siguro. Pero medyo may 2-3 na kami. Kung mamatay si Pepe o si Bongo, baka madagdagan natin ng pangatlong hero. Ito lang, hindi ko na lang habain, ha? Ito ba dalawang papel? Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos rin. Ayan. Ito, para lang paalala sa mga hindi pa buhay noon, katulad ko, ang unang pagbabago ng konstitusyon noon ay yung 1973. Okay? Bakit to binago yon? Para umulit ang dating presidenteng si Marcos Sr. Umulit po siya. Kaya nga nasabi nga ni Pangulong Duterte na dagdagan yon. After nun, nag-declare naman ng martial law. So kaya tuloy-tuloy at umabot ng 20 years ang mga Marcos. So yun ang sinasabi ngayon ni Pangulong Duterte.
yung pagbabago ng konstitusyon noon, tila gagawin din daw ngayon ng same na tao. Walang iba kung hindi itong ating anak niya na si Marcos, Bongbong Marcos Jr. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte na wag ho nating payagan. Matuto naman ho tayo sa kasaysayan. Ginawa na yan ng ama at tandaan ninyo, hindi rin naman yun ang sinabi ng kanyang ama. Ang dahilan kung bakit gustong baguhin ang konstitusyon para i-extend, walang sinabing ganun. Ang sinabi ho ng kanyang ama noon, the same din ng mga sinasabi ng mga politiki noon para kaayusan ng ekonomiya, ganyan-ganyan. Eventually, naayos ho ba? Hindi rin. So eto na naman sila, they're trying their best to change the constitution para daw maayos ang ekonomiya. Pambihira naman ho tayo mga Pilipino. Inulit-ulit natin yung pagiging tanga natin. Kaya nga po ang punot dulo ng speech ni Pangulong Duterte, bantayan natin, huwag tayong pumayag na baguhin ang konstitusyon. Huwag ho tayong pumayag. Kaya ito ang campaign. Kasi malamang sa susunod na eleksyon, ito ang isa sa mga pagbotohan. Yung baguhin ng konstitusyon. Tandaan ninyo, pag binago na ho yung konstitusyon, wala na ho tayo magagawa. Kung gusto nilang i-extend ang kanilang term at tanggalin ang Senado, ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabi man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasukin natin yung mga lahat, Princeton, kung ano yung maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin hindi naman matatalo. Education, advertisement. Para sa akin, hindi na kailangan. Walang putang ina, walang kwenta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang nandyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yan ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara. Lahat na, everything goes. Ang gusto nilang... Ayun nga, ang ganda pa na sinabi nito ni Jan TV. Sa insertion tayo linlang. Hindi, ito na nga Sa insertion daw tayo lilinlangin yung pagbabago ng konstitusyon. Dun pa nga lang sa insertion ng budget Mantakin mo nakapag-insert sila ng how many billions? Billions hindi millions. Billions. Nakapag-insert ang kamera ng ganong kalaki ng walang kaalam-alam at hindi nagsalita ang mga media. Nabusalan ang bibig ng mga media. Nabusalan ng bibig lahat ng mga Ensimada vloggers. Nabusalan lahat ng bibig. Nino? Ng mga senador at congressman. Nabusalan ng bibig yung insertion. How much more pa kaya itong konstitusyon na to? Pag nabuksan to? Sino ang papalag? Kung ikaw ang makikinabang, tanungin ko kayo, sino ang papalag na congressman? Sino ang papalag na nasa executive? Na alam naman nating may pera. Wala nang papalag dyan. Bakit? Sila makikinabang tanungin kita. Halimbawa, ikaw ay media ngayon. Media ka ngayon na busog ka sa Presidential Communication Office. Busog na busog ka. Masaya ka. Libre biyahe.
the best ang Marcos administration. Di ba? The best ang nangyayari sa inyo. Kayo mga media. Anong gusto mo? Ma-extend? O matapos kagad ang pamamahala ni Marcos? Busog ka ha? Busog ka. Anong gusto mo? Si Dada nga eh. Dapat isang araw lang kami dun. Pati si Coach Oli. Nabusog sa pagkain, nag-extend ng 2 araw. Hindi naman. Ako lang talaga nag-cut nun. Ako lang. Diba? So, mantakin mo yun. Kung ikaw, busog ka sa mga kaalyado, kaya nga alam mo, pera-pera ito eh. Pera-pera ho ito. Maniwala kayo sa hindi, kaya walang kokontra. Kaya iilan lang ang kokontra, yung may mga prinsipyo laang ang kokontra dyan. Yung mga meron lang pinaglalaban. Yun ang totoo niyan. Pakialaman ito, yung termino ng tatay niya na binalastog niya at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawa si Lisa, kasi si Bongbong. Ano ang gusto nila? Pahabaan ang konstitusyon. Kaya abangan natin yung mga vloggers na biglang babaligtad. Tandaan yan. Ang laki kasi ng pera eh. Wag kayong antay kayo. Pag bumaligtad dyan, matik na ho yan, binayaran. So kilala nyo na yung mga vloggers ngayon na sumusuporta dito ha. Kilala nyo na kung sino-sino yon. Pag yan bumaligtad, matik na yan. Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang ginawa, 1 term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya sa akin. Yung konstitusyon na inabot under which Marcos was elected, ganon rin. 1 term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos rin noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito, dito, ito. Yung term extension. Noon po. Because yung Constitution kung saan na siya nahialal 1 term 6 years. Ngayon, gusto nilang Cha-Cha, People's Initiative. Ang balita ko, may pangatlo na yan, Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. Pero itong mga tao talaga, By the way pala, naalala ko lang, asa na si Bobong Lipunan? Buhay pa ba yun? Hindi, ako nagtatanong lang. Hindi ko na nakikita eh. Hindi ka naalala ko lang kasi akusasyon niya. Ako daw at ang si Boss Dada bayaran.
Pero kami tuloy-tuloy kami sa pagbablog kay Pangulong Duterte. Siya ano na nangyari? Nag-concentrate siya dun sa scam niya? Ano nangyari dun? Nagpatuloy na siya dun sa ano niya, sa budol, ano niya? Ano ba yung plan budol niya? O sino ngayon ang pahiya? Oh. Di ba? Anong naging bakla na? Hindi naging bakla yun. Bakla na talaga yun noon pa. Hindi, alam nyo kaya ngayon na sinasabi ko sa inyo, huwag kayong patitinag. Dahil lalabas at lalabas yung sisira sa mga tunay na mga banateros. Maniwala kayo sa akin. Matikas kasing banateros eh. Hindi mo magigiba si Boss Dada at saka si Coach Oli. Tapos si Banat Bay pa. Oh. Tapos kung ano-ano sinasabi sa amin, di ba? Na gano'n na, ano ka na daw? Na gano'n ka daw, ganyan-ganyan. Sa tingin mo, kung kami nabayaran kami, imbitahan pa ba kami ni Kibuloy doon? Tanga ka rin talaga eh, no? Oh, ang tigas kasi ng ulo mo eh. Sino ngayon kinakampihan mo? Hindi niya na alam kung saan siya. Sino na ba daw ang kakampihan niya ngayon? Lahat inaway niya na eh. Di ba? Hindi, alam mo, mas sinangaan ko pa si Cash Jarrett eh. At least si Cash Jarrett, di ba? At least si Cash Jarrett, proud siya na maging tuta ni Marcos. Di ba? Proud siya. Oh, hindi pala tuta ni Marcos, tuta ni Lisa pala. Oh, eto isa, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sino na ba kakampihan ko? Litong-lito na ako. Marcos doon, unang panahon, Marcos dito. Basta panahon ng Marcos, putang ina, napakialaman talaga yung konstitusyon. Nako po! Pinapahaba yung trabaho. Nako po! Huwag kayong pumayag na ganon. Nako po! Kababuyan yan. Nako po! Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayan tayo. Nako po! Ilocano ka, Batanggenyo ako, Bisaya ako, Waray Buro. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binatawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-istambay sa Pilipinas ng 400 years. Pumasok ang Amerikano because there was an American Spanish War, natalo ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines, isinorender nila sa Amerikano. Raymond, So, salamat po. ang umupo uli dito ang Amerikano. So, ilang taon tayo nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Ngayon, may isang presidenteng dumaan na matagal na dinispatsa naman sana namin. Pati ito ngayong anak, may tuyo sa ulo talaga ang mga gusto pahabain. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino, lamang interest niya magpahaba ng termino. Ang Pilipino, ang gusto magpahaba ng utid para papakaligaya kung sino ang gustong paligayahin. Utang ina. Actually, si Jay Guevara lang yun eh. Christian Videos, Jagualin.
Hindi, sabi ni Pangulong Duterte, totoo naman, sabi ni Pangulong Duterte, yung mga Pilipino, ayaw naman pahabain ang mga public official natin, 'di ba, ng kanilang termino. Walang pakialam mga Pilipino. Ang gusto lang ng mga Pilipino pahabain daw yung utin. Malamang si Jay Guevara yan. Alam mo kung bakit? Nahihirapan na ho siyang makita pag umiihi siya. Nakikita mo pa ba yan pag naliligo ka? Pareho kayo ni Boss Dada. Boss Dada hirap siguro makita na yan. Asan na ba yun? Nawawala. Nandyan lang yan. Dukutin mo. Nandyan lang yan. Hindi na ako magtatagal kasi marami pong salita. Tsaka ilang araw na kayo. Mag-uwi na kayo. Huwag lang kayong magpaluko. Yan ang legal. Sabi ko. Huwag ninyong pumayag na mangyari yan. Kasi mapalitan nila ngayon, walang siguro ko mapalitan sunod na eleksyon. Kasi ang gusto nila, presidential Republican type of government. Ang Pilipino, tayong lahat dito, may isang boto para sa presidente. Ngayon, ang gusto nila itong Congress, tutunawin nila, gawain nilang parliament. Ang magboto sa presidente o prime minister, ang tawag na dyan hindi presidente, prime minister na, ang mga assemblyman o kaya yung mga congressman ngayon, hindi na kayo makaboto. Nada. Philippines. No more. Kaya huwag kayong pabayag. Baski na matunaw na yung mga kamay ninyo. Sabihin ninyo doon sa kapitbahay ninyo, putang ina ka, pag pumirma ka niyan, papatayin kita. Magpatayan na lang tayo. Sir Byron, paki-explain yung tungkol sa assemblyman. Pagka parliamentary form of government, ang iboboto yung partido. Hindi ko alam kung paano magiging setup ng partido. Hindi ko alam kung ang partido ay magiging dalawa lang o madami na, I'm not sure. Okay? Depende yun sa babalangkas nila. So, partido lang. Ibig sabihin, halimbawa lang, dalawa lang partido. Sino ang mamumunong partido? Halimbawa lang, partido A ang namuno. Yan ang binoto ng taong bayan. Itong mga partido nito, itong mga assemblyman o yung congressman ngayon, sila na ho ang boboto ng kanilang prime minister. Hindi ho tayo. Yun ang sinasabi. Okay? Meron namang positive yon pero meron ding negative yon. Hindi ko alam talaga. Actually, kung matino sana yung magpapalit ng konstitusyon, pwede sana maging positive yan. Kaya lang, ako talaga, matagal ko ng advocacy huyang federalismo o yung parliamentary form of government. Kaya lang wala ho ako kasing tiwala doon sa magpapalit. Malaking bagay ho yun eh. Kaya ngayon, ayoko ho muna na magkaroon ng pagbabago ng konstitusyon. So ganun po ang mangyayari. Hindi tayo ang boboto ng ating prime minister. Yung pong mga assemblyman o yung tinatawag na congressman o yung mga dating congressman kung sila yung magiging assemblyman. Ito lahat, huwag kayong pumayag sa kabalostugan na yan. Masisira ang Pilipino. You would lose your direct vote. Ako gusto ko si Marcos. Ako gusto ko si Ramos. Ito, isang boto ko lang to. Oh. Ito, gusto ko si Villar. Isang boto lang.
pag tinunaw nila ang konstitusyon ngayon at yung sabi nilang bagong konstitusyon, itutunaw na nila ang lalabas niyan, ang presidente maging prime minister na. At ang mga yung mga congressman ngayon, assemblyman na, wala ng Senate, wala ng House of Representatives. Purnada na tayo. Kung sakali man, itapod lang ninyo ang oras. Kung sa anong oras kayo mag-umpisa dito, pagka ganon, well, meron akong ipagbilin sa inyo. Ito. Maganda to, ha. Kita ninyo, dito mo malalaman kung bakit tumahimik si Pangulong Duterte noong, hindi naman tumahimik, medyo huminay-hinay siya nung Cebu. Okay? Pansinin nyo, nung Davao, sobrang init na ng mga supporter. Alam mo, ito ang pinagkaiba kay Pangulong Duterte at nung panahon nung nagkaroon ng EDSA 3 by 2? O tama, yung EDSA 2, yung sino nakaabot nun? Yung ginalit yung mga may hirap para mag-rally para ipatanggal si Gloria. Naalala niyo yun? Para ano yun eh. Ito yung panahon na gustong ibalik si ERAP. Ginamit yung mga may hirap. Nagkakaroon ng riot. Naalala niyo yun? EDSA 3 ba yun? O, EDSA 3. Ay, tama. EDSA 2 yung kay Gloria. EDSA 3 yung kay ERAP. Tama, EDSA 3. Sorry naman. Yung may mga, tama yan, yung may mga sinusunog na ABS-CBN. Diba? Marami yun eh. Yan yung, ginano nila yung crowd hanggang nagwawala na, nagkakaroon ng riot. Ayaw ni Pangulong Duterte noon. Kaya nga kung papansinin nyo, yung Davao to Cebu, medyo huminahon siya. Kasi yan nga po yung sinabi niya eh. Ayaw niya talaga as much as possible na magkaroon ng revolusyon. Yan ang paulit-ulit niyang sinasabi. Ilang beses ko na narinig yan sa kanya, mga 4 na beses na sa meeting. Ayaw niya ng revolusyon, ayaw niya ng gulo. Kaya nga dito, kung papansinin ninyo, iba yung transition. Pinainit niya yung tao. Ano na yung tao? Sinabi niya, wag nyo to mga to, lolokohin lang kayo. Ito yung presidente, dating nagbago ng konstitusyon. Ngayon, yung anak, may toyo, babaguhin na naman yung konstitusyon. Diba? Yan yung sinasabi niya. Pero bigla siyang kumabig bago siya matapos. Napansin nyo? Yan din yung ginawa niya nung sa Davao, kinabig niya nung kinabukas yung sa Cebu naman. Kasi nga po, ayaw niya ng gulo. Ganyan nung si Pangulong Duterte. So what should we do? Mga kababayan, sabi tanong nitong isa, ni Madam Esme, eto lang po, magtiwala ho tayo sa galaw ng Diyos. Yun lang ako. Ako yun lang naisip ko eh. Huwag niyong isipin na natutulog ho ang Diyos. If you think kasi alam mo yan ang tendency, di ba? Mag-revolt. Panahon ng Israel, ginagawa nila yan. Mag-revolt. Kasi tandaan ninyo, sinakop sila palagi. Panahon pa lang ni Moses, sinakop na sila. Mula noon, sinakop na sila. Ang mga Jews. Hanggang kaduluduluhan, mag-revolt. As a matter of fact, na-misinterpret nga nila yung sinabi ng Old Testament na there will be a Savior, a Messiah that will save. Ang akala nila, etong susunod, si Kristo, siya yung mangunguna ng revolusyon. Kaya nga, di ba may mga zilot noon? Ito yung mga, yung very passionate na willing gamitin ng violence. Just makawala ang Israel sa pananakop. Hindi nila naintindihan yung plano ng Panginoon sa Israel. Na yung kalayaan na hinihingi ng Israel ay iba pala sa plano ng kalayaan na gusto na mangyari ng Diyos. At eventually, ngayon, isa sa pinakamatatag na bansa na papaligiran ng lahat ng gustong
umusig sa Israel ay hinding kayang sakupin ang Israel. Bakit to ganon? Kasi yun ang pinangako ng Diyos. Hindi nila nakuha yun noong unang panahon pero nakuha nila eventually. So anong ibig sabihin dito? Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Huwag muna tayong lulusob sa Malacanang. Ayan yung sinabi niya. Darating din tayo. Pakinggan natin. Hindi pa naman talaga At saka ako naging presidente. Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Awang-awa ako sa mga polis. Yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede nyo yung patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yan sila. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical na mapunta sa Malacanang. Iwasan nyo muna. Pakiusap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, naman tayo ginagawa. Wala namang... Kasi alam mo kung bakit? Baka isipin na naman ng iba, nagmamagaling ka ba at sa interpretasyon mo kay Pangulong Duterte? Kasi diniscuss niya ito nung nasa Davao kami. Relax lang muna. Kasi normal talaga merong mga magsasuggest na hindi, kailangan na natin ang revolusyon! Sabi ni Pangulong Duterte noon, relax lang muna. Wala pa siya, hindi, in other words, hindi pa hinog. Meron kaya nga sinasabi niya wala pa sa critical level. Wag mo munang hanguin, 'di ba? Kasi 'di ba kahit sa pagluluto 'yan Sa pagluluto dapat perfect yung timing ng kung kailan mo. Minsan may mga pinakukuluan tapos bago iprito, merong eksaktong timing 'yan. Pag pinakuluan mo, pag inilagay mo kagad sa prituhan, medyo baka hindi tama pa. Kailangan may eksaktong level yan. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Wala pa tayo doon. Kaya nga nakikiusap siya Kasi alam niya, ramdam niya Tandaan ninyo, nanggaling siya doon sa nag-usap-usap kami ng ilang oras. After nun, sigurado ako may mga nakausap pa din siya. At the same time, nakita niya siguro yung crowd, mainit na. Nag-speech pa siya ng mainit. Kaya sinabi niya, oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Yun. Sa madaling salita, sabi niya, kalma muna. Kalma lang muna. Ha? Magkikano sa atin ng polis. Wala. Hindi naman tayo iniistorbo. Kaya mag-demonstration ba tayo? Dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures tayo. Kagaya nung una nangyari kay Marcos, napasok ang Malacanang, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa Malacanang. Atin Diyos sa Pilipino. Ano ba sa Tagalog? Bahandi. Ano bang bahandi? Yung lahat ng sa Malacanang, persa lang ang jackie nila, pati panty. Yang lahat dyan, mga paintings, lahat makita mo, kayamanan ng Pilipino yan. So, huwag mo na doon at kung magpunta to doon, huwag natin sirain. Ang huwag niyo kalabanin ang pulis pati military. Kung pagdating ako ng paagitna, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga pulis.
babae mo na. May nakikita kasi ako nung polis ako nung presidente pa ako na na-assign sa akin. Nawala man nung ano ko dito. Sabi niya, wag muna. Pero the one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi pa. Darating yan. Hindi pa. Darating yan. Hindi pa. Darating yan. Yun ang mensahe ng ating Pangulong Duterte. Hindi pa darating yan. Ang mensahe naman ni BP Sara Duterte, pag may pagtitipon, sumama. Di ba yun ang sinabi ni BP Sara Duterte? Oh, yung tinanong, okay yan ginagawa nyo SMNI. Pag may pagtitipon, sige, magtipon. Pero ang sabi ni Pangulong Duterte, hindi pa. Sa Tagalog, kalma. Ulitin natin yung part na yun, ha? The one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi pa. Darating yan. Darating. Dadating yan. Hindi talaga. Wala. Pagdalang itong si... Alam mo, si Marcos, pasyad na lang yan. Wala nang Marcos, ano? Mahal ko kayong lahat. Malinaw. So, yan po ang mensahe ng ating Pangulong Duterte. Hindi pa. Darating din yan. Okay? Darating din yan. Easy. Easy lang. Ika nga. Easy. Kalma. So, ang importante, sabi nga ni Pangulong Sara Duterte, sumama sa pagtitipon. Di ba? Tayo, dito lang taga-announce. Hindi, taga-announce naman tayo. Hindi, kasi siyempre, sino mag-a-announce? So, di kami mga vlogger. Tapos kayo na lang pumunta. So, yun lang ho yun, ha? Yun ang mensahe ng ating Pangulong Duterte at Pangulong BP Sara Duterte. Antay tayo, malay mo, ano ba ngayon? March, April, May, June, July. July, ganun. Malamang, May, June, July. Mas masarap yung hindi hinog sa pilit. Hindi, totoo, di ba? Yung avocado, kailangan talagang hinog na hinog para masarap talaga yung ano. Hindi nga pwedeng kailangan pagkahinog mo, kainin mo na yung avocado. Hindi pwedeng sumobra pa ng ibang araw yon, kasi pag sumobra ng ibang araw yon, parang tain na yon. Di ba, Wambol?